Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 150 ng mga dating rebelde nag-apply ng amnesty sa Samar. Kaibigan troopers ng Philippine Army pinapatalas ang kasanayan sa pakikitigma. 15 pesos na minimum jeepney fare petition pinag-aaralan ng LTFRB. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot na sa 150 amnesty applications ang natanggap ng Local Amnesty Board o LAB sa Catbalogan City, Samar mula noong nakaraang taon. Ayon kay Jasmine Odisa Lutaw ng LAB Catbalogan, 50 sa mga aplikante ay mula sa Samar habang 100 naman ay mula sa Northern Samar. Ang mga dating rebelde ay tinutulungan ng iba't ibang unit ng Philippine Army, kabilang ang 87th Infantry Battalion sa San Jose de Boan, 46th IB sa Calbiga at 3rd IB sa San Jorge, Samar. Sa Northern Samar, ang 43rd IB sa Lope de Vega ang sumusuporta sa 62 na aplikante, habang ang 19th IB sa Katubig ang tumutulong sa 38 na iba pa. Nitong huli, nagtungo ang LAB Catbalogan at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Calbiga at San Jorge upang iproseso ang aplikasyon ng mga dating rebelde at ipaliwanag ang amnesty program ng gobyerno. Alinsunod sa Proclamation 404 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may pagkakataon ng mga dating miyembro ng New People's Army, Communist Party of the Philippines at National Democratic Front na mag-apply ng amnesty hanggang Marso 14, 2026. Patuloy na pinahuhusay ng 71st Infantry Kaibigan Battalion ang kanilang kahandaan, kabilang sa mga ito ang observation post at reconnaissance training para sa scout platoon ng batalyon na nakatuon sa intelligence, surveillance at reconnaissance operations. Gayon din ang urban combat orientation training na pinalalakas ang kanilang kakayahan sa close quarter battle sa tulong ng mga tagapagsanay mula sa Light Reaction Regiment. Dagdag pa rito ang Key Leaders Training Program para sa mga opisyal at key personnel ng batalyo. Layunin ng programang ito na paigtingin ang kanilang kakayahan sa pagpaplano ng misyon, kabilang ang troop leading procedures at military decision-making process. Ang mga pagsasanay na ito ay patunay sa dedikasyon ng 71st Infantry Battalion sa kahusayan at kahandaan sa serbisyo. Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon para sa dagdag pasahe sa mga traditional jeepney na layong itaas ang minimum fare mula 13 pesos at gawing 15 pesos. Ayon sa LTFRB, kailangang balansehin ang interes ng mga jeepney driver at operator sa kapakanan ng mga commuter na maaapektuhan ng panukalang pagtaas ng pasahe. Sinabi pa ng ahensya na dapat isaalang-alang ang mga salik gaya ng presyo ng langis, inflation rate at pangkalahatang epekto sa ekonomiya. Tiniyak din ito na magkakaroon ng public consultations upang mapanatili ang transparency at inclusivity sa pagbuo ng desisyon. Ipinunto rin ng LTFRB na nananatili itong nakatuon sa paghahatid ng patas at makatarungang solusyon para sa parehong transport operators at commuters. Huling nagtaas ang pasahe sa jeepney noong October 2023, pisong dagdag sa traditional at modern jeepneys. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Elenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.